Magandang umaga po muli, ang inyong lingkod, si Chef Roy. Shout out po sa lahat ng nanonood ng video pong ito. Lahat pong nanonood ng video ito ay pagpapalain po ng Diyos. Kung dati na po kayong pinagpapala, patuloy po kayong pagpapalain ng Diyos at iingatan pati na ang buong pamilya ninyo. Mayroon pong babasahin sa umaga po ito. Pakinggan po natin, napakaganda po. Anong babasahin ko ay ito po yung mensahe sa atin ng Diyos sa umaga ito. Pakinggan po natin sa John 10. Umpisahan ko po sa 1 hanggang 5. Tandaan ninyong ito. Ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pintuan nagdaraan, kundi umakyat sa di dapat pagdaraanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanilang mga tupa sa kanilang mga pangalan at inilabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, kundi patakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Ito po ang mensahe sa atin ng Diyos sa umaga ito. Salamat sa Diyos. Ipaliwanag po ng inyong lingkod ang binabasa ko. Yung pong sinasabi po na ang pumapasok sa kulungan ng tupa na hindi sa pintuan nagdaraan ay mga magnanakaw at tulisan. Ang ibig po sabihin noon, ang pintuan po ng tupa, si Jesus po, siya ang dinaraanan ng mga tupa. Ang ibig po sabihin ng tupa, mga alagad po ng Diyos. Marami pong alagad ng Diyos na sa ngayon hindi pa po nakarinig ng salita ng Diyos. Yung pong mga tupa, alagad po ng Diyos, anak ng Diyos. Hindi po naman lahat kasi anak ng Diyos eh. At yung pong sinasabi na ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa na hindi nagdaraan sa pintuan, kundi umakyat sa hindi dapat pagdaraanan ay mga magnanakaw at tulisan. Ibig sabihin noon, kapag mayroon pong nangangaral na marinig ninyo na hindi po turo ni Jesus ang sinasalita, hindi po yan. Yun po ang sinasabing mga magnanakaw at tulisan. Yun po yung mga bulaang pastor, bulaang propeta na binabanggit po sa Bible. Paano po natin malaman na sa Diyos ang kanyang tinuturo? Marinig po natin na ang turo niya ay ang turo natin Panginoong Hesus. Dahil po, Kristiyano na po tayo ngayon. Ang turo po ng ating Panginoong Hesus ang siyang ating gabay sa pamumuhay araw-araw. Ano nga ba ang turo ng ating Panginoong Hesus? Ang turo ng ating Panginoong Hesus ay tinuro po niya, di ba? Na kapag manalangin kayo, Ama namin nasa langit ka, tinuro po niya yon. At ang turo po natin Panginoon, tinuro po niya na kapag humiling kayo sa inyong amang nasa langit, humiling kayo sa aking pangalan at ibibigay niya. Paano ba yon? Ay ba po, manalangin tayo. Una po, siyempre, manalangin tayo at humingi mo tayo ng tawad. Hindi yung manalangin, pagluhod, milyon o libo-libo ang hinihiling agad. Pero pag masaya tayo naman, pag masagana tayo, kinalimutan natin ang Diyos kung anong bisyong pinpuntahan natin. Una po, humingi ng tawad. Patawarin po ako, Ama, sa aking mga kasalanan. Ako po paulit-ulit po nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa. At sa aking maraming pagkukulang sa iyo, Ama, dahil ang aking kahinaan. Yun. Kasi lahat po tayo, palagi pong nagkasala sa isip. Akala naman natin hindi natin nagkasala. Sa isip, yung nag-isip tayo ng masama sa kapwa, na hindi naman pala totoo. At sa gawa, mga ating ginagawa, kung ano lang pinagawa natin na yan, nagkasala po tayo, hindi natin alam. Marami pa tayong kasalanan araw-araw. At sa mga ating mga salita, minsan naman, mayroon tayong mga salita na hindi natin alam na nakakasakit pa ng kapwa. At hindi natin piniprinuhan ang ating bibig. Minsan nakapagsalita tayo ng talagang masakit. Yun po, kaya kailangan humingi po ng tawad bago tayo matulog. At pag humiling po tayo sa Diyos,
yung sinasabi ni Jesus na turo niya na humiling kayo sa pangalan. Pagkatapos mo natin humiling, ito po ang kahilingan Ama sa pangalan lamang ng anak na aming Panginoong Jesus. At siya po ang aming nag-iisang tagapagligtas. At nais po namin mag-ilaw siya ng aming buhay sa araw at gabi. Yun po sinasabi ni Jesus na humiling kayo sa aking pangalan. Hindi po niya tinuro yan na hihiling kayo sa pangalan ni San Joaquin, San Bartolome, San Pablo. Mga apostol po niya yon, mga inutusan po niya na magturo. Pero wala po siyang tinuro sa atin, sa tao na lumuhod tayo sa Kanya. Yon, utos ni Jesus yan. Malalaman po natin na talagang yung nangaral na yan, ang utos ni Jesus ang Kanyang pinapangaral. Yun po ang hindi po bulaang mangaral. Hindi po yan yung, at saka hindi po naniningil. Kasi po ang utos po ni Jesus ngayon, kahit sa chart po sa kapilya, sabi doon, magbigay ng ayon sa iyong kalooban. Ayon sa iyong pasya, hindi yung ikapo. Ang ibig sabihin ikapo po 10%. Hindi po utos ni Jesus yan. At ang utos ni Jesus po, kapag manalangin kayo sa inyong Ama na sa langit, huwag kayong gumaya ng mga hintil na akala nila pakinggan sa haba-haba ng panalangin. Alam na ng Diyos Ama bago kayo humiling kung anong ihiling ninyo. Ang ibig sabihin nun, kapag may relasyon tayo sa Diyos, alam ng Diyos Ama ang ating kahilingan. Okay? Kaya, wala pong inutos po ang Jesus na pagrorosaryo. In short po, kung hindi niyo mabuklat ang buong Biblia, tingnan sa computer kung mayroon bang rosaryo na nakasulat. Wala pong inutos ang ating Panginoong Jesus. Kasi po, ayaw nga ng Diyos na paulit-ulit na panalangin, tapos mag-rosaryo pa tayo, para doon nagsimula ang galit ng Diyos, baha, bagyo, kasi mga pagputok ng bulkan, mga tsunami, kasi hindi tayo sumusunod sa utos niya. Yung utos po ni Jesus, malalaman po natin na ang mga nangangaral na yan ay talagang sa Diyos, kung utos ni Jesus ang kanyang pinapangaral. Yung pong purgatorio, wala po sa Biblia yan. Kapag makasalanan tayo sa impyerno, kapag tayo po ay mananampalataya at sumusunod sa utos ng ating Panginoong Jesus, sa kaharian ng langit, wala pong purgatorio. Wala pong itinuro si Jesus yan. Kaya, nasabi pa na ikaw ay Kristiyano, kung mga turo naman ng mga tao na yan, ang mga sisunod mo, yung mga naunang mga pari na yan, na wala naman sa Biblia ang tinuturo. Paano ba? Bakit ba sa Biblia talaga bumabase ang inyong lingkod? Kasi po, sa Biblia po, diyan po ang basihan. Kaya nga pinasulat ng Diyos ito Para sa panahon natin ngayon, mabasa natin, yun ang ating gabay. Yun po ang ating ipamumuhay, ang turo ni Jesus. Wala na po tayo sa turo ni Moises, binago na ng Diyos, turo na po ni Jesus. Kaya po, nasabing Kristiyano ka na ngayon. Pag sinabing Kristiyano, turo natin Panginoong Jesus ang ating gabay, ipamumuhay araw-araw. Maraming pong salamat sa lahat ng nanonood ng video ito, kahit mahaba po na pinanood po ninyo. At pagpalain po kayo ng Diyos, ingatan po kayo ng Diyos hanggang sa buong pamilya ninyo. Muli po, magandang umaga po, ang inyong lingkod, si Chef Roy.